Alam mo pare, bilib talaga ako sa'yo eh. Napakayaman mo na. Tsaka dito mo pa ako dinala sa mamahaling restaurant. Siyempre naman pare. Nga pala, nabusog ka ba? Oo naman, tsaka may pina-take out pa ako. Oo nga pala, no. Siya, follow mo na yung takeout mo, tsaka tawagin mo na rin yung waiter, magbabayad Sige. na ako. Waiter! Sir, ito na po yung bill. Laki ng bill ah. Alam mo, itong pare ko, ang isa sa pinakamayaman negosyante sa Pilipinas. Kaya mga ganitong bill, ayaw niyong bayaran. Na pare, bayaran mo na. Ito po yung card ko. Hindi po sir, balik pa ako. Pinapabalik-balik mo talaga yung waiter, eh, no? Lakas mo rin, eh. Sir, pasensya na po pero yung card niyo po kasi decline po. Yung sasabi mo decline. Kinaskas mo ba ito ng maayos? Opo sir, 2 beses po namin swing night pero decline po talaga. Ulitin mo. Hindi. Huwag na, Francis. Tatawagan ko na lang yung financial manager ko. Hello, Sir Jeboy. George, ano nangyari dito sa card ko? Ba't laging decline? Kanina pa ako nagbabayad, eh. Gusto ko nga sana sabihin sa'yo, kaya lang wala akong pagkakataon eh. Yung negosyo mo kasi nalugi. At isa pa, lahat ng ari-arian mo at pera mo, wala na. Ano? Paano nangyari yun? George! Francis, malaking problema. Ano? Yung pera ko at mga ari-arian ko, mga negosyo, wala na. Francis, baka pwedeng ikaw na magbayad kasi walang-wala na talaga ako, eh. Bastang tama mo pare ah. Dapat nung una pa lang nagkaya ka, chinek mo muna yung card mo. Hindi yung ganito. Tapos ako pa magbabayad. Sige po sir, swing ka lang. Raja boy, umalis ka na lang. Tsaka ayoko na rin makipagkaibigan sa'yo eh. Makatulad mong tukha. Sige pare, pasensya na. So, next week pala pupunta ako ng Korea. Okay, para dun sa bago nating mga supplier. Yun lang, saka kaya sikasuhin mo ng maayos para naman malaking kita natin. Ay. O pre, napasyal ka ata. Pare, ito na nga eh. Pare, naghihirap na kasi ako ngayon eh. At kailangan ko rin na mahiram ng pera. Baka pwedeng makahiram ng pera kahit 200k lang para makapagsimula ulit. Naku pre, wala na akong pera eh. Kasi kabubukas ko lang ng bagong negosyo. Alam mo naman, di ba? So nandun na lahat yung pera ko. Wala akong mapapahiram sa'yo pre. Pare, paano mawawalan ka ng pera? Di ba malago na yung isa mong negosyo? Tsaka pare, di ba ako naman nagpaaral sa anak mo para makapagtapos? O bakit? Sinusumbat mo sa akin yan? Tika lang pre. Huwag mo ko idamay sa kabobohan mo. Kaya nalulugi ang negosyo mo dahil bobo ka. Grabe ka naman pare. Sige, kung wala ka maitutulong, bayaran mo na lang yung 100k na utang mo sa akin. Utang? Paano naman ako nagkautang sa'yo? Malis ka na nga! Sinisira mo ng araw ko eh. At huwag ka na magpapakita sa akin ha. Uy! Kuya, buti naman napadalaw ka. Kuya, kumusta ka na? Alam mo, naghihirap na ako ngayon. Medyo hindi na ako masyado nakakapag-shopping. Ba't hindi ka na pumunta dito? Baka naman mabibigyan mo ulit ako ng pera. Ayun na nga eh. Virgo, naghihirap na ako. Lahat ng negosyo ko, mga ari-arian, wala na. Ha? Ano? Hindi pwede yun. Paano na yung mga pang-shopping ko? Tsaka, next week magta-travel yung mga friends ko. Paano ko makakasama kung wala kang mabibigay sa akin na pera? Kuya naman, anong ginawa mo sa mga pera mo? Pinangsugal mo, no? Ikaw, tigil-tigil mo yung pangsusugal mo na yan. Paano na yung buhay natin? Maghihirap na tayo? Kaya nga ako nandito kasi makikitira sana ako kasi ako naman bumili nitong bahay, di ba? Yes, ikaw ang bumili. Pero binigay mo na sa akin to. So, bahay ko to. Ayoko. Hindi pwede. Bawal ka dito. Wala kang pera eh. Ano gagawin mo dito? Ako
ako magpapalamon sa'yo? No! Ayoko, hindi ka pwede dito, kuya. Kung wala kang silbi sa bahay na to, hindi ka pwede dito. Sige na, go. Sige na! Humanap ka yung paraan para magkapera ka ulit. Oh, siya pala, Insan. Ba't napadalo ka dito? Walang himala, nakabalik ka dito sa bahay. Tsaka, pasensyahan mo na. Wala kaming may handa sa yung pagkain. Wala kasi kaming pagkain na mahanda sa'yo kasi kapos kami ngayon eh. Pero Insan, huwag kang mag-alala. Welcome na welcome ka dito sa bahay. Pagpasensyahan mo na rin tong bahay. Medyo hindi kagandahan. Alam mo naman. Minsan, ayos lang. Ang mahalaga lang naman sa akin, may matiran eh. Kasi ngayon, minsan, walang-wala na ako eh. Yung mga negosyo ko, mga ari-arian, mga pera, lahat wala na. Naku, Insan. Kasaklap pala ng nangyari sa'yo. Pero Insan, huwag kang mag-alala. Kung gusto mo, dito ka tumira sa bahay. Welcome na welcome ka. Tsaka, para makabawi man lang ako sa pag-aaral mo kay Sarina, di ba? Opo. Ikaw yung nagpaaral kay Sarina, kaya bilang sukli, tong tulong na lang namin yung maibibigay namin sa'yo. Diba, Insan, napakabait nyo talaga. Walang problema sa akin kahit maliit lang yung bahay nyo. Basta may matiran lang, okay na ako. Buti naman, Insan. Insan, ano ba yung hawak-hawak mo? Yun na nga, Insan eh. Mas masaklap pa nga yung nangyari sa akin. Kasi, iniwan na kasi ako ng asawa ko, Insan. Buong akala ko, bibisita lang siya sa pamilya niya sa probinsya. Kasi yun yung paalam niya sa akin eh. Tapos, nabalitaan ko. Sumama na pala siya sa ibang lalaki. Ilang yan, kuya. Kaya na natin to. Insan, tama na pagdadrama. Okay lang yan. Insan, maraming salamat nga pala sa pagpapatira dito ha. Wala ano man yun, Insan. Basta kung ano mang kailangan mo, magsabi ka lang sa amin. Oh, huwag ka na magdrama. Okay lang yan. Kaya mo yan. Makakaanap ka pa ng ibang babae dyan. Ayoko na, Insan. Kahit titigan ko na lang siya, okay na ako. Basta Insan, kahit ano naman po mangyari, yun naman po magbabago yung tingin po namin sa iyo. Mahirap man, mayaman man. Mga Insan, maraming salamat talaga ha. Wala naman, Insan. O siya nga, ipaghanda mo na yung pinsan natin ng pagkain. Sige po. May kamote pa naman dun sa kusina. Yun na lang muna yung kakainin natin, pagpasensyahan mo na. Walang problema, Insan. Basta meron. Oh, babe. Kakain muna kami ng kamote, ha? Kasi yun yung agahan namin. Miss na kita. Insan, saan ba tayo pupunta? Basta sumama na lang kayo. Kaya ito talaga si Insan eh. Maraming surprise. Nakabihis pa kami oh. Matutuwa kayo dyan. Tignan mo. Tara. Ikaw talaga. Oh, Sir Jeboy. Tara mga Insan. Upo muna kayo. Opo. Sir Jeboy. Sila na ba yung sinasabi mo? Yes, George. Sila na yun. By the way, I'm Charles. Ako yung financial manager ni Jeboy. At ako namin tumatay yung lawyer niya. Insan, anong ginagawa namin dito? Tsaka, ano yung sinasabi niyang siya daw yung facial manager? Insan, sa totoo lang, di naman talaga ako naghihirap eh. At isa pa, sobrang yaman ko talaga. Insan, totoo ba yan? Pero mga Insan, kahit anong yaman mo talaga, hindi mo mababayaran ng kapalaran eh. Actually, totoo yung sinasabi ni Sir Jeboy. Sa totoo lang, ang problema dito is malubha na kasi yung sakit niya. At isa pa, may taning na yung buhay niya. Kaya naisipan niya na isa-isahin ng mga taong malapit sa kanya para malaman kung saan iiwan yung mga ari-arian niya at pera niya. So, ibig sabihin, Insan, hindi ka totoong naghihirap? Nagpapanggap ka lang? Oo, Insan, kasi
nakita ko yung mga ibang kaibigan ko dati, na nandyan lang sila pag meron ako. Pero nitong wala na ako, wala na rin sila. Si JN Sarina. So, sa inyo na mapupunta yung 500 million na ari-arian ni Sir Jeboy. Naku, Insan! Napakalaking pera naman yun. Kuya, nakakapagbili na tayo sa Jollibee. Yung ka bumili doon. Ano ka ba? Jollibee yun, hindi Jollibee. Ay, sorry. Tsaka Insan, ang laking pera naman yun. Hindi naman namin alam paano gagastusin yun. Alam mo naman na yung natatanggap naming pera na kukuha namin, kukurampot lang, mga barya-barya lang. Tsaka wala kaming alam sa milyon na yan. Mga Insan, kalma. Hanggat nabubuhay ako, gagabayin ko kayo. At ituturo ko sa inyo kung paano patakbuhin ang negosyo at ang pera. Para sa oras na mawala ako, marunong na kayo. Kuya, yaman na tayo! Oo. Marami na tayong pera. Hindi na tayo magugutom. Tsaka, Insan, maraming salamat Napakalaking bagay nito sa amin. So, paano Sir Jeboy? Ipaprocess ko na yung mga papel nila. Charles, process mo na agad. Tsaka labas muna kami sumunod ka na lang. Okay, sige sir. Tara! Salamat. Sir, maraming salamat po. Tara. Jollibee tayo! Oo.